Nagtalo sina Max at May dahil naliligaw na raw sila sa gitna ng gubat. Sumagot lang si May na may mga cute na bulaklak sa daan na ito kaya ito ang pinili niyang daan, at ipinaalala kay Max na ito ang may hawak ng Pokénav kaya dapat ito ang magturo ng tamang daan. Sinabi naman ni Max na out of service na ang Pokénav kaya dapat hindi siya ang sisihin. Inawat ni Brock sina May at Max dahil ang pag-aaway ay hindi makakatulong sa kanila. Ipinagmalaki ni Ash na siya, si Brock, at si Misty ay maraming beses nang naligaw noon pero hindi naman sila nag-aaway ng ganon. Sina May at Max, nagalit pa rin sa isa't isa, ay hindi natuwa sa sinabi ni Ash. May napansin si Ash na gumagalaw sa mga puno at sa malapitang pagtingin, nalaman niyang isa itong Trico. Dahil interesado siyang makahuli ng Trico matapos makakita nito sa lab ni Professor Birch, naghagis si Ash ng Pokeball, pero pinitik lang ito ng Trico gamit ang kanyang buntot. Ipinaalala ni May kay Ash ang mga sinabi nito sa kanya noong isang araw, kailangang pahinain muna ang Pokemon para matagumpay itong mahuli. Tumakbo si Ash para habulin ng Trico, habang tinukso naman ni May si Max na mas mabagal pa sa Slugma, na lalong ikinagalit ng bata. Tumakbo si Ash at nakakita ng isang dambuhalang puno, pero natisod siya sa isang ugat at gumulong pababa sa padulas na lupa. Pagbangon ni Ash, napansin nila ni Pikachu na wala ng mga dahon ng puno. Biglang naghagis ng maliit na sanga ang isang Trico sa tapat nila. Hinamon ni Ash ang Trico sa isang laban, kung saan umakyat ang Trico sa mga sanga, idinura ang maliit na sanga sa kanyang bibig papunta kay Pikachu, at inatake ito ng pound. Napabagsak si Pikachu habang ang Trico naman ay inaasar siya. Gumamit si Pikachu ng quick attack, pero naiwasan ito ng Trico na muling umatake gamit ang kanyang buntot. Nakita ng Team Rocket ang labanan at nangarap na magugustuhan ng kanilang boss na si Giovanni ang Trico, na magre-resulta sa kanilang promotion. Lumitaw ang marami pang Trico, kasama ang isang matandang Trico na lumapit sa Trico na nakipaglaban kay Pikachu. Tinulak ng mas batang Trico ang matanda palayo. Isinali ni Meowth ang babala ng matanda, mamamatay na ang malaking puno, kahit manatili pa roon ang bata at mag-isa. Sumagot ang bata na doon siya ipinanganak at nakatira siya sa mga sanga nito, kaya gusto niyang protektahan ang kanyang tahanan. Nagsimulang umiyak sina James at Meowth, pero hindi natuwa si Jessie, dahil para sa kanya, ang buhay ay ang pagpapalit ng luma para sa bago, dahil kailangan ng pag-unlad. Umalis ang lahat ng Trico maliban sa isa na lumaban kay Pikachu, kaya nagplano ang Team Rocket na hulihin ang grupo ng mga Trico. Umalis din ang Trico na pumunta sa ibang direksyon, pero nakampante si Ash na babalik ito agad dahil ito ang tahanan nito. Sina May, Brock, at Max ay nagtatanghalian na at walang ideya kung ano na ang ginagawa ni na Ash at Pikachu. Tinanong ni Max si May kung paano ito nakakakain ng maayos habang nasa panganib sina Ash. Nagbanta si May na si Max ang manganganib kapag hindi ito tumigil sa pangungulit sa kanya, at kukunin na lang niya ang pagkain nito kung ayaw nitong kumain. Naniniwala si Brock na hanggat kasama ni Ash si Pikachu ay magiging maayos ito, at nangakong hahanapin sila pagkatapos kumain ng dessert. Habang nakatingin sa papalubog na araw, sinabi ni Ash na sana ay hindi masyadong nag-aalala sa kanila ang kanilang mga kasama. Dahil gusto pa rin niyang manatili doon para mahuli ang Trico, ipinadala na lang ni Ash ang Telo para hanapin at dalhin sina Brock, May, at Max sa kanya habang naghihintay siya sa Trico. Dumating ang Trico na may dalang tubig, ibinuhos ito sa mga ugat ng puno, at naglagay ng mga halaman malapit dito. Paulit-ulit na ginawa ng Trico ang proseso habang pinapanood siya ni Ash at Pikachu. Habang naglalagay ng bagong halaman ng Trico, nagulat ito kina Ash at Pikachu na tumutulong sa kanya sa pagbuhay sa puno. Nang pabalik na sila para kumuha ng tubig, nagsimulang yumanig ang mga puno, kinukuha na pala ng Team Rocket ang mga Trico na nakatira sa mga puno. Kinumpronto ni Ash ang Team Rocket pero binangga siya nito gamit ang kanilang makina. Binanggit ng Team Rocket ang kanilang moto, bago umalis sakay ng kanilang balon kasama ang mga Trico. Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt pero nababalot ng anti-electrical ang balon ng Team Rocket kaya hindi ito tinablan. Susubukan sanang ilabas ni Ash ang Telo, pero naalala niyang pinaalis niya ito para hanapin ang mga kaibigan niya. Sa pagkakataong ito, ninakaw ng Team Rocket si Pikachu. Umakyat ang Trico at inatake ang balon gamit ang maliit na sanga, pero walang nangyari. Inilabas ni James ang kanyang Cacnea para gumamit ng pin missile, pero iniwasan ito ng Trico. Tumalo ng Trico at inatake si Jessie, na aksidenteng napindot ang buton para pakawalan ng grupo ng mga Trico. Nailigtas ang mga Trico habang tinukso naman ng Trico ang Cacnea. Aksidenteng natusok ng pin missile ng Cacnea ang balon. Ligtas na lumapag si Pikachu at ang mga Trico sa isang puno bago tumalsik ang balon ng Team Rocket. Pumayag ng makipag-ayos ang Trico na kinaibigan ni Ash sa matandang Trico, pero hindi pa rin ito gustong sumuko sa pagbuhay sa puno. Tila maayos na ang lahat hanggang sa biglang nahati sa dalawa ang dambuhalang puno.
Sinubukan ng mga Trico na pigilan ang paghati nito at kumuha naman si Ash ng lubid sa kanyang backpack, ngunit napatigil sila ng sumikat ang araw, na nagbigay ng magandang liwanag sa puno. Habang nakatingin, nagkaroon sina Ash at ang mga Trico ng isang pangitain tungkol sa buhay ng puno, mula sa pagiging buto nito hanggang sa naging matayog na puno ito noon. Subalit naglaho ang imahinasyong iyon at tumambad muli sa kanila ang nahating puno na wala ng buhay, na tuluyan ng bumagsak. Isang buto ang gumulong mula sa bumagsak na puno at huminto sa paanan ni Trico. Sinabi ni Ash na sa tingin niya ay pasasalamat ito ng puno dahil sa pagsisikap nilang iligtas ito. Biglang inatake ng Trico si Ash. Napagtanto ni Ash na sinusubukan ni Trico na sabihing handa na itong makipaglaban sa kanya. Dumating sina Brock, May, Tailo, at Max para saksihan ang laban. Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt pero ininda lang ito ng Trico, kaya sinabi ni Max na hindi masyadong epektibo ang electric attack sa mga grass-type Pokemon. Gumamit si Pikachu ng Quick Attack at habang umiiwas ang Trico, gumamit si Pikachu ng Thunder na tuluyang tumalo rito, na ikinagulat ni na Max at May. Ipinaliwanag ni Brock na noong nasa ere ang Trico ay mas naging epektibo ang Thunderbolt dahil sa ere ay walang lupa na pwedeng humigop sa kuryente. Naghagis si Ash ng Pokeball at nahuli ang Trico. Inilabas ni Ash ang Trico at ibinigay ng matanda dito ang isa sa mga buto mula sa puno. Itinanim ng Trico ang buto at pagkatapos ay nagpaalam na sa grupo ng mga Trico kasama ang mga bida. Ang buto naman ay agad na nagkaroon ng bagong usbong na halaman. Namangha sina Ash, May, at Max sa luto ni Brock habang sila ay nagtatanghalian. Inilabas ni na May, Ash, at Brock ang kanilang mga Pokemon para kumain din, lumitaw sina Trico, Tailo, Torchic, at Fortress, bagaman lahat sila ay nakatingin kay Trico. Ipinakilala sila ni Ash kay Trico na agad umakyat sa pinakamalapit na puno. Pinababa ni Ash si Trico para kumain, pero kumuha lang ito ng sanga at nagpalipas ng oras ng mag-isa. Nagkomento si Brock na marahil ay masarap ang pakiramdam ni Trico sa itaas ng puno, kung saan talaga naninirahan ang kanyang uri. Habang kumakain ang mga bida, tumatakbo ang Torchic dala ang kanyang pagkain. Sinabi ni Max na ang Torchic ay mahilig kumain tulad ng trainer nito na ikinainis ni May. Sinubukan pa rin ni Ash na imbitahan ang kanyang Trico para magtanghalian, pero mas gusto nitong mapag-isa. May napansin si Trico na gumagalaw sa mga damuhan, isang Pokemon na nakatingin sa Torchic. Hinarang ng Pokemon na iyon ang kanyang buntot sa daan na naging sanhi ng pagkatisod ng Torchic. Nawala ng Torchic ang kanyang mansanas at hinanap ito. Nahanap niya ito pero tinakot ng misteryosong Pokemon ang Torchic at kinain ang mansanas. Nagalit ang Torchic pero bago pa makapagsimulang umatake ang Pokemon, naghagis si Trico ng sanga at humarang sa pagitan nila. Sumugod si Trico pero ang Torchic ang inatake ng Pokemon. Nang marinig ang hiyaw ng Torchic, dumating ang mga bida at nakita ang Pokemon, isang Seviper, na tinatakot ang Torchic. Inutusan ni na Ash at Brock ang kanilang mga Pokemon na atakihin ang Seviper, pero gumamit ito ng haze para lumabo ang kanilang paningin. Umakyat sa puno si Trico at tumalon para atakihin ang Seviper. Nailigtas ni Trico ang Torchic na ikinahanga ni Ash. Nagalit ang Seviper at gumamit ng Poison Tail kay Trico at tinamaan ito. Gayunpaman, tumulong sina Tailo at Fortress sa pamamagitan ng pag-atake sa Seviper gamit ang Wing Attack at Spikes. Kinuryente naman ni Pikachu ang Seviper gamit ang Thunderbolt, kaya nagpa siya ang Seviper na umalis na lang. Matapos ang labanan, malubhang nasugatan at nalason si Trico, kaya nagpa siya silang isugod ito sa pinakamalapit na Pokemon Center. Pinanood sila ng Team Rocket at nagkasundo ang tatlo na hulihin ang Seviper, dahil mukhang matibay at malakas ito, mainam na maging miyembro ng Team Rocket. Habang nagmamadali ang mga bida patungo sa Pokemon Center, tinakot ng Seviper ang isang grupo ng Zigzagoon at kinain ang kanilang mga mansanas. Napansin ng Team Rocket kung gaano kalakas kumain ng Seviper, kaya naghanda sila ng bitag, kapag kinuha ng Seviper ang prutas mula sa basket, mahuhulog ito sa hukay. Ngunit naramdaman ng Seviper na may mali, kaya kinuha niya ang basket gamit ang kanyang buntot. Nagalit ang Team Rocket, pero sila mismo ang nahulog sa sarili nilang hukay. Nang dumaan ang Seviper, hinuli ito ni na James at Meowth gamit ang lambat. Sinubukang hilahin ng Team Rocket ang Seviper, pero kinagat nito ang lambat at nakawala. Lalong humanga si Jessie rito at mas lalo itong gustong mahuli. Samantala, pinapanood ni Ash si Nurse Joy habang inaalagaan si Trico at nangakong magiging maayos din ito. Nag-lunch sina Jessie, James, at Meowth at nag-usap tungkol sa katalinuhan at lakas ng Seviper. Nang abutin nila ang huling rice ball, nag-away sila para rito hanggang sa mahulog ito sa kalapit na ilog. Gayunpaman, ipinakita ni Jessie na kumuha na siya ng isa bago pa ang lahat, pero kinain ito ng Seviper bago pa niya ito makain.
Nagalit si Jessie, pero nang paalalahanan siyang ito na ang pagkakataon niyang mahuli ang Survivor, inilabas niya ang kanyang Wobbuffet at inutusang lumaban. Pero ipinaalala ni James na counterattack lang ang kayang gawin ni Wobbuffet, kaya ibinalik ito ni Jessie. Inihagis ni Jessie si Meowth para gumamit ng double edge, pero hindi alam ni Meowth ang move na iyon, kaya pinatalsik siya ng buntot ng Survivor pabalik sa Team Rocket. Sa sandaling iyon, nahulog ni Jessie ang kanyang huling rice ball, na itinago pala niya, na ikinagulat ni na James at Meowth, at tumakbo para bawiin ito. Bago pa ito makain ng Survivor, aksidenteng naisubo ni Jessie ang kanyang buhok sa bibig ng Survivor, kaya nakagat ito at naputol. Nawala sa sarili si Jessie dahil sa galit na ikinatakot ni na James, Meowth, at maging ng Survivor. Inatake ni Jessie ang Survivor, kinalmot, sinipa, at binanatan ito hanggang sa matalo ito. Nagkomento sina Meowth at James na gumamit si Jessie ng Scary Face, Mega Kick, at Fury Swipe sa Survivor. Tatapusin na sana ni Jessie ang Survivor, pero narinig niyang sinabi ni na James at Meowth na hulihin na ito, kaya inihagis niya ang Pokeball at matagumpay na nahuli ang Survivor. Sa Pokemon Center, sinabi ni Nurse Joy na magiging maayos na si Trico. Nagtanong si May kung ang Nurse Joy na ito ay mas batang kapatid ng nasa Oldale Town. Itinanggi ito ni Joy at ipinaliwanag ni Brock na si Nurse Joy ay nakababatang kapatid ng malayong pinsan ng pinsan ni Nurse Joy sa Oldale Town, pero nalito lang sina May at Max. Lumitaw ang Chansey at sinabing nakatakas si Trico mula sa Pokemon Center. Napansin ni Max ang mga itinapong benda ni Trico, kaya nalaman nilang hindi pa ito nakakalayo. Nakita nila si Trico na nakatingin sa isang talon at tumalon sa isang bato sa ibaba. Tumalbog si Trico sa bato gamit ang kanyang buntot at nahulog sa tubig. Nahanap siya ng mga bida at ipinaliwanag ni Brock na nagsasanay si Trico dahil natalo ito sa laban kay Survivor. Matapos mabugbog dahil sa ilang hindi matagumpay na pagtalon, muling tumalon si Trico at nagsimulang umikot sa ere habang nahuhulog at nagawa niyang madurog ang bato. Nagmadaling lumapit sina Ash at Pikachu para batiin si Trico, pero biglang nakuha ng Team Rocket si Pikachu. Binanggit ng Team Rocket ang kanilang motto bago ikinulong si Pikachu sa isang cage na hindi tinatablan ng kuryente. Inilabas ni Ash ang kanyang Tailo, habang inilabas naman ni James ang kanyang Cacnea. Gumamit ang Cacnea ng pin missile, pero iniwasan ito ni Tailo. Inanunsyo ni Jessie ang paglalabas ng kanilang pinakabagong Pokemon at inilabas ang Survivor para lumaban, na ikinagulat ng mga bida dahil ito rin ang nakatagpo nila kanina. Bago sumabak si Trico sa laban, ipinaalala ni Ash sa kanya na kasama niya ang kanyang mga kaibigan sa laban na ito. Hinarap ni Trico ang Survivor na gumamit ng Poison Tail, pero gumamit si Trico ng Quick Attack para umiwas. Inatake ni Trico ng Pound ang Survivor na ikinainis ni Jessie, kaya inutusan niya ang Survivor na gamitin ang buong lakas nito. Iniwasan ni Trico ang Poison Tail ng Survivor, pagkatapos ay nagsimulang umikot at hinampas ng buntot ang Survivor. Tumalsik ang Survivor patungo sa Team Rocket na naging sanhi ng pagkahulog ng cage ni Pikachu. Nang makalaya na si Pikachu, isinali ni Meowth na sinabi ni Trico na hahayaan na niyang si Pikachu ang tumapos ng laban. Sa paggalang sa hiling ni Trico, gumamit si Pikachu ng Thunder at pinatalsik ang Team Rocket. Matapos ang labanan, naging masaya si Trico sa kanyang karanasan. Kinamayan ni Ash at Pikachu ang kanyang buntot bilang tanda ng kanilang pagkakaibigan.